Happy Monday mga kabulgar and welcome to Bulgaran na with your attentionist na vida. Ayan, para maghatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita ngayong Lunes. At sabi ko nga po, dahil Lunes ngayon, ayan, umpisahan na po natin ng mga maiinit na chika na akala ba natin nagtapos na ang isyong Ann Curtis at Bong Suntay na pinag-usapan last week. Nako, eto nga po, hindi pa po siya nagtatapos at nilalagnat pa rin po ang bayan dito sa usaping ito dahil ang dami na nga pong nakisawsaw. Kahit po nag-sorry na po si Congressman Bong Suntay ng 4th District of QC, ayan na. Ngayon po ay may mga kumampi pa rin at nagsasabing tama naman po at walang mali sa kanyang sinabi. So imbes po ang sinasabing victim na si Miss Ann Curtis ang makakuha ng simpatya, teka lang, parang nabago na yung sitwasyon ngayon dahil ang dami nga pong mga tumitira kay Ann Curtis matapos po siyang maglabas ng kanyang statement at sa loobin dito sa pambabastos sa kanya ni Congressman Bong Suntay. Ayan nga po, doon nga po sa statement na inilabas ni Miss Ann Curtis, sinasabi niya nga po na hindi niya magagawang tanggapin yung sorry ni Congressman Bong Suntay dahil ang pakiramdam niya ay hindi naman po ito sincere. At sabi nga po niya, ang kanyang boses ngayon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi po sa buong sangkababaihan na feeling din po ay nabastos dahil dun sa sinabi po ni Congressman Bong Suntay na nag-init siya at pinagnasaan niya ang isang Ann Curtis. At ngayon nga po, mukhang naglabasan ng mga kampo o sabi nga po ay kampon ng mga DDS dahil ang dami po naglabasang mga banat kay Miss Ann Curtis na parang iisa naman ang script, iisa po ang tinutukoy. At yan nga po ay ang sinasabing kung ayaw daw na mabastos ni Miss Ann Curtis, dapat hindi siya nagdi-display ng kanyang katawan sa social media. At kasabay pa nga po niyan, inilabas pa ang mga pruweba ng pagpapasexy ni Ann kung saan halos sa pisngi na lang po ng kanyang private part ang natatakpan. Di ba naman po? At ilan nga po sa mga bumanat at nagsabi po na hindi deserve ng isang Ann Curtis na irespeto ay ang controversial na si Attorney Ferdinand Topacio na kilala po nating DDS, gayon din po ang iba pang vloggers, influencers na katulad din na Miss Maharlika, ni Sasasot, ayan, na isa palang transgender. At nandyan din po si Mr. Jason sa na dating broadcaster na ngayon ay bagamat hindi na po natin napapanood sa TV, ay aktibo pa rin naman po sa kanyang pamamahayag. At may mga sumasawsaw pa rin pong ibang DDS na idinidiin pa at sinisisi si Ann Curtis na walang karapatang irespeto dahil nga po sa pagpo-post niya ng sexy. Kaya naman po, kahit po ang nanay ni Ann Curtis mismo ay nagpahayag na ng kanyang saloobin at galit na galit din po sa naging pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang mga anak na pinaalalahanan pa nga po si Ann Curtis, di ba, na sabi kay Jasmine Curtis, pakisabihan mo yung kapatid mo na kung ayaw niya na nababastos at pinagpapantasyahan, wag siyang magsusuot o magdi-display ng katawan niya sa social media. At kahit nga po si Jasmine Curtis na tinawag siyang dugyot, ayan po, si Attorney Ferdinand Topacio ay tinawag na dugyot ni Jasmine Curtis dahil nga po sa banat niya kay Ann, ay niresbakan din po ni Ferdinand Topacio, di ba? Kaya ayan po, ang dami na po talaga ngayong bumabanat kay Miss Ann Curtis. Pero ang nakakatuwa po, meron din naman pong mga celebrities na talagang all-out support din sa kanya. Lalo na po yung kanyang mga kasamahan sa Showtime. Tulad ni na Ogie Alcacid, Miss Ami Perez, di ba, ni na Angel Locsin. So ayan po, yung mga talagang naniniwala, di ba, dito sa kanilang pinaglalaban na ang kababaihan ay dapat irespeto. Ako naman po, ang personal ko pong opinion dyan, katulad nga po ng sinasabi natin,
hindi po ang paraan ng pananamit, 'di ba? Although talaga namang may point din po yung kabila na sinasabi nilang dapat manamit ng tama. Pero ito po kasi mga pinag-uusapan natin ay mga celebrity. Trabaho po nila 'yan. At alam naman po natin mga celebrities talagang sexy manamit, 'di ba? Pero hindi naman po nangangahulugan na kapag nakita na nating sexy manamit ay dapat na pong bastusin at husgahan. Katulad lang po ng mga sexy stars, 'di ba, na ginagawa ang kanilang trabaho. Sa lagay po ba kapag nakita natin in public, dahil alam nating may image silang sexy star, ay dapat na po nating bastusin at pagnasaan at kailangan pang i-broadcast yun sa public. Ang mga action star po ba, kung sakaling gumagawa sila ng kasamaan or yung mga kontrabida, kung gumagawa sila ng kasamaan sa kanilang role, ganun na rin po bang magiging tingin natin sa kanila sa in real life kapag humaharap sila sa mga tao? Sana po ay maging malinaw sa atin, 'di ba? Yung salitang respeto para sa ating kapwa. Dahil sabi nga po natin, hindi naman po komot nagpapasexy o nagbibihis ng sexy ay hindi na po deserve ng respect. 'Di ba po? Sana lalo na po sa hanay ng mga kababaihan, nakakalungkot lang po na may mga mismong babae pa katulad ni Maharlika na siya pa po mismo yung bumuboljak dito kay Ann Curtis, 'di ba? At kung ano-ano po yung mga sinasabi niyang panghuhusga at kabastusan. Sana po bigyan pa rin po natin ng respeto ang ating mga kababaihan, lalo na po't nagse-celebrate tayo ng National Women's Month. Pero mabuti na nga lang din po at na-bring up itong issue na to dahil mas nakikita natin ngayon yung dapat na maging pagpapahalaga sa mga kababaihan, 'di ba? Dahil I'm sure kung walang mga gantong issue, parang dadaan lang na hindi natin masyadong mapag-uusapan, mapapansin. Pero dahil nga po napag-usapan na po yan at dahil naging controversial na, mas ngayon na nararamdaman natin yung value ng mga babae, kung ano ba yung naibibigay natin sa society, ano ba yung naiko-contribute natin. At ngayon ipapakita natin na gaano ba kahalaga ang kababaihan sa ating pamayanan. Ayan. Kaya ayan, sana po sa mga bumabanat kay Miss Ann Curtis, maghinay-hinay lang naman po kayo at kung meron man po kayong mga personal na opinion, di ba, pwede namang sarilinin na lang or pwedeng ipahayag ito sa mas maayos na paraan. Pero para i-down nyo pa, para dagdagan nyo pa, di ba, lalo na po sa social media, meron po tayong batas. At eto na nga, speaking of batas, eto nga po ang isang nakakalungkot pa. Dahil po doon sa pagtawag na dugyot ni Miss Jasmine Curtis Smith, ang kapatid ni Ann Curtis, kay Attorney Ferdinand Topacio, ay naglabas po ng isang mensahe ang kapwa niya abogado na si Attorney Mark Tolentino sa kanyang social media page at ipinaliwanag po nito na yung pagtawag daw ni Miss Jasmine Curtis Smith ng dugyot kaya Attorney Topacio ay isang defamatory act. At eto po to quote him, sabi niya po doon sa kanyang statement, "Calling Ferdinand Topacio dugyot on social media is not criticism. It is plain and simple defamation." O paninirang puri. Under Article 353 of the Revised Penal Code of the Philippines, libel is the public and malicious imputation of a vice or defect that tends to dishonor or discredit a person. The term dugyot is a direct attack on a person's dignity and reputation. It contributes nothing to public debate and serves only to insult and malign. When such defamatory statements are made online, they may constitute cyber libel under the Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act Number 10175, which carries heavier penalties than traditional libel. Ayan. So kung babasahin po natin ito or i-analyze natin, parang ang lumalabas ngayon, kasalanan pa po ni Miss Jasmine Curtis Smith na tinawag niyang dugyot si Attorney Ferdinand Topacio. Dahil ang sinasabi nga po ni Attorney Mark Tolentino ay may hinahawakang posisyon at respetado po sa
respetado si Attorney Topacio sa kanyang field bilang isang lawyer, 'di ba? At hindi raw deserve ni Attorney Topacio ang mabastos ng ganito. Pero sana po isipin din, sorry kay Attorney Mark Tolentino, ito ay pagpapahayag lang din po ng saloobin, no. Oo, kung kayo po ay may karapatan na magpahayag ng inyong opinion, kami naman po ay naniniwala rin na kapag ba isang mambabatas o isang nakakaalam ng batas ay hindi na pwedeng bastusin or may posisyon dahil kayo po ay nababastos or nasisira ang inyong pangalan. Pero ang mga celebrity ba dahil public figure ay hindi na po pwedeng magsalita ng against sa kanilang sa mga nambabastos sa kanila o hindi na pwedeng magpahayag ng kanilang saloobin sa ganitong paraan. Ang sa atin lang po, 'di ba? Sana'y naintindihan din ni Attorney Mark Tolentino yung pinanggagalingan ni Jasmine. Kung nakapagsalita man siya ng ganon. Kasi yung sinabi rin po ni Attorney Ferdinand Topacio laban sa kanyang kapatid ay masakit din naman po talaga, 'di ba? At ako ay naiintindihan ko si Jasmine Curtis na carried away lang siya dun sa kanyang nasabi at ito yung una niyang naramdaman kaya niya nasabi yun kay Attorney Ferdinand Topacio. Matapos nga pong sabihin kay Ann Curtis na parang hindi mo deserve ang respeto dahil nagdi-display ka ng katawan mo sa social media. 'Di ba po? Parang sabihin na po nating public figure sila at napapanood sila. Pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi po ito nangangahulugan na hindi na sila dapat inirerespeto bilang babae. Ang respeto po, syempre, general po yan. Wala naman po kinikilalang posisyon, walang kinikilalang estado sa buhay, 'di ba? Ang sinasabi nga po ni Miss Ann Curtis dun sa kanyang statement, ang respeto po ay hindi lamang dahil siya isang Ann Curtis. Ang respeto ay dapat binibigay sa bawat kababaihan. At nagkataon nga lang po siguro na naging big issue itong pambabastos sa kanya dahil isa nga siyang Ann Curtis. Pero hindi po nangangahulugan na yung mga maliliit na bagay ay dapat na nating isawalang bahala, lalo na po't involved ang kababaihan. Kaya lang po, etong sa issue kay Miss Jasmine Curtis, hindi pa po natin alam kung nakarating na po sa kanya ang posibleng harapin daw niyang kaso. Na ngayon parang siya pa'y nabaligtad at siya pang magiging masama at kakasuhan, di ba? Although ang huling balita natin, binura na rin po ni Attorney Ferdinand Topacio yung episode ng kanyang radio show kung saan tinawag niya nga po si Miss Ann Curtis na hindi raw po dapat nagdi-display ng katawan, 'di ba? Parang syempre alam natin matalino naman si Attorney Ferdinand Topacio. So, sa ngayon parang nababaligtad pa na si Miss Jasmine Curtis pa ang may kasalanan dahil sa pambabastos niya nga daw dito kay Attorney Ferdinand Topacio na member ng Philippine Bar. So, 'di ba? Sana naman po ay ang bawat kampo, bago maglabas ng mga salita, ay pinag-iisipan din talaga para maiwasan nga po natin yung mga ganito. And I'm sure si Attorney Topacio, alam din naman po niya yan. Kaya lang minsan may pagkataklesa rin itong si Attorney Topacio at mapang-asar di ba? Kaya sana rin lang po, Attorney, bilang isang producer din, alam mo din naman po yung trabaho ng mga artista, di ba? Iwasan na lang din po yung makapagbitaw ng masasakit na salita, 'di ba? Sa ating lalo na po sa kababaihan, 'yun lang din naman ang ating hiling. Sana yung mga kalalakihan, kahit ano pang estado sa buhay o posisyon, bigyan din po talaga ng respeto ang kababaihan. Ayon. Lalo na po National Women's Month pa rin po ngayon, ha? 'Di ba? Okay. And ayan na po, yung atin naman pong third topic ay usapang pambabastos pa rin. Pero eto, hindi man po siya babae, 'di ba? Lagi rin po siyang controversial ngayon dahil sa mga issue ng kanyang love life. Ang mainit na pinag-uusapang love life ni Jojo Mendrez, ang singer po na minsan na rin pong na-link kay Mr. Mark Heras. At actually, ito po, very fresh lang, kagabi ko lang din po narinig. Itong chikang ito, na di umano,
i-stop o pinahuhold ni Mr. Jojo Mendres yung interview sa kanya ni Direk Ronald Carballo sa isang show nito dahil sa umano'y hindi niya nagustuhang mga paraan ng pagtatanong sa kanya. At parang ilan nga po ron yung tinanong siya kung bumibili raw ba siya ng lalaki at binayaran daw ba niya si Mark Heras, na syempre po ay na-offend daw itong si Mr. Jojo Mendres, na hindi lang naman po basta singer, kundi isa rin pong negosyante. At napakayaman po, daming mga katransaksyon. At dyan nga daw po ay medyo na-offend siya dahil syempre iniisip niya paano yung kanyang pangalan sa field ng pagnenegosyo. Diba? Parang dahil sa kanyang pagpasok sa showbiz, naging controversial siya. Pero ang lagi pong tinututukan ay ang kanyang love life at hindi yung pagiging singer niya. Na in fact, actually, ang dami na rin namang nalabas na kanta nitong si Jojo Mendres, diba? Na yung pinakasikat niya nga ay yung Somewhere in My Past ni Julie Vega na kanyang ni-revive. At nagkaroon na rin siya ng single yung Narito Ako yata ang title nun. Oo. Na correct me if I'm wrong ha, nakalimutan ko yung title yata, pero yun po yung single niya na sinasabi nga po na para rin kay Mark Heras. Pero lagi naman na pong ipinaliwanag at sinagot, ilang beses na rin pong sinagot ni Jojo Mendres yung tungkol sa kanila ni Mark Heras. At sabi nga po niya, friends lang sila. At dito po sa interview na sinasabi ngang nabastos siya, di ba? Karapatan naman po ni Jojo Mendres kung ayaw niyang ipa-air yung interview. Kaya lang, at the same time, sana di ba bago nag-interview, pinag-usapan na rin muna kung ano yung mga, ano yung mga ayaw niyang itanong, di ba? Kung ayaw niya palang pag-usapan yung kanyang love life. But actually, ayon sa ating source, nagkaroon naman ng pre-screening ng questions. Kaya lang, itinuloy pa rin daw ni Direk Ronald Carballo yung mga ganong tanong sa kanya. At yun ang ikina-offend ni Jojo Mendres. Kaya ayan, hindi po natin alam kung saan nagtapos itong ano na to, yung issue nila. Pero ang ako naman kay Mr. Jojo Mendres, simple lang yan eh. Kung ikaw ay balat sibuyas, 'di ba? Huwag ka nang mag-showbiz kasi alam mo naman yung pinasok mong trabaho sa show business, sabi nga kung hindi ka maiintriga, kung hindi ka pag-uusapan, hindi ka sikat, 'di ba? But the more na pinag-uusapan ka, iniintriga ka, ibig sabihin nakaka-relate sa iyo yung mga tao at interesado sila. Pero sana, 'di ba, hindi lang din talaga yung kanyang love life yung mapag-usapan kasi ang alam ko naman, isa rin pong philanthropist etong si Mr. Jojo Mendres. Marami rin siyang mga tinutulungan, may mga scholarship pa siya. So sana mas magandang yung good side din naman niya ang mapag-usapan, yung buhay niya bago siya naging mayaman, na from rags to riches, kinukwento nga po niya, 'di ba? At yung kanyang talento na may babahagi niya sa industriya at hindi puro love life, 'di ba? Tigilan na po yung mga paglilink sa kanya sa kung sino-sinong lalaki dahil paulit-ulit naman yung sinasabi, 'di ba? Hindi naman daw siya gay. Lalaki daw siya. Kaya sana, 'di ba, tigilan na pati yung mga sightings. At siya na rin naman dapat nag-iingat siya sa kanyang mga actions dahil lalo na nga po ngayon isa na siyang celebrity, 'di ba? So, kung walang makikita, edi walang pagpipiestahan sa kanya. Ganun lang naman po kasimple 'yon. O anyway, yung atin pong last topic, eto na. Nako, dito ako talaga sobrang excited dahil finally mukhang matutuloy na nga po ang kasalang Bea Alonzo at Vincent Co na alam naman po nating president ng Pure Gold. At eto na nga po, guys, ang pinakabago, kahit po hindi nagsasalita si Miss Bea Alonzo at ayaw pag-usapan ng kanyang love life, ayan, mukhang na-confirm na at na-booking na malapit na nga po ang kanilang kasal ni Vincent Co. Dahil sa balita ng ating kasamahan na si Nathalie Tumada ng Philippine Star, ayan, sa kanyang column, ay ibinuking niya nga po na nung March 8 ay nagkaroon na pala ng wedding banns sa St. Peter the Apostle Parish at in-announce na ikakasal na nga po, naka-line up na sa mga ikakasal ang mga pangalang Ferdinand Vincent Peco,
and Philbert Angeli Escalante Ranolio, na yan po ang mga tunay na pangalan ni na Vincent Co and Bea Alonzo. So talaga namang walang maitatago sa showbiz, di ba? Kahit pa po gustong i-private ni Bea Alonzo yung kanyang love life at ayaw niya magsalita sa tuwing nai-interview siya, kung ano na pong estado nila ni Vincent Co, lalabas at lalabas pa rin. Actually, last year pa po na pag-uusapan yan, na nagkaroon na ng marriage proposal, na ikinasal na sila abroad, pero wala naman pong mga napatunayan, di ba? Pero eto nga, kahit po wala pang lumalabas na engagement, di ba? Uso yan sa showbiz yung mga engagement. Pero dahil napaka-private na tao po ni Sir Vincent Co ng Pure Gold, ayan, wala po tayong nakitang mga engagement proposal na video o photos. Pero ngayon, meron ng wedding bands, 'di ba? O baka naman may sarili silang mga may mga sarili silang proseso na kahit hindi nag-propose, baka yung proposal ay secret din, di ba? Pero ngayon nga po, so confirmed na talaga na ayan, malapit na nga at baka this year na ang magiging kasalan. Kaya to, June bride, kasi March na ngayon, di ba? At syempre 3 weeks ang niyan ang pagpapublish ng wedding band sa mga simbahan Kasi ang Catholic Church po, bago ikasal ang isang couple, talagang kailangang dumaan sa wedding bands para i-announce, di ba, kung meron nga namang maghahabol, baka merong asawa yung lalaki o yung asawa yung babae, at kailangan po talagang i-announce yan. So, ito na nga po, na-confirm na. At syempre, happy naman po ang buong showbiz para kay Miss Bea Alonzo dahil finally, nahanap na niya ang kanyang Mr. Right. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na. Yun lang ang tanong natin, kapag nag-asawa na kaya itong si Miss Bea Alonzo, ay tumigil na rin kaya siya sa showbiz? Diba? Katulad din na Erich Gonzalez, na mula nung ikinasal ay mas pinili na lang yung maging private life niya. Kasi alam natin yung pamilya ng asawa ni Erich Gonzalez ay pamilya rin ng mga negosyante at ayaw nilang nung naiintriga. And same thing with Vincent Co, kaya nga si Bea Alonzo, tuwing tinatanong about sa love life niya ngayon, di ba, napakatahimik niya at ayaw niya talagang magbanggit kasi sabi nga niya, private person si Vincent at ayaw naman niya na madamay ito dun sa mga intrigang showbiz. Which is tama naman din, di ba? At sabi ko nga, ang mga artista naman kung ayaw nilang maintriga, di ba, pwede namang hindi sila magsalita. Pero yung mga gustong mag-ingay, gustong pag-usapan, sila yung talagang todo bigay ng information para mapag-usapan sila. Diba? So, ayan, kami ay happy for Bea Alonzo. At mukhang ito na nga yung sinasabi ni Miss Chris Aquino, diba, sa kanyang post no, natatandaan nyo, nasabi ni Chris, see you parang on March yata yun, na ngayon ay lumalabas na rin si Miss Chris Aquino, di ba? So malapit na nga po silang magkita ni Bea Alonzo at mukhang isa si Chris sa mga ninang, di ba? Sana naman kapag kinasal na sina Bea at Vincent ay okay na si Chris at hindi na po siya manas o namamaga, di ba? Kasi ngayon ang laki din nung inilobo ni Miss Chris Aquino na syempre ayaw naman natin makita na ganun siya kalaki. At ayaw rin naman natin makita na nung sobrang payat siya. Pero dapat sakto lang, di ba? At sana makabalik na nga po siya sa normal. Kaya pinagdarasal din natin na maging okay na si Chris kapag siya ay rumampa na doon sa altar para sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co. Ayan, ako, mukhang magiging wedding of the year ito. Diyos ko, saan kaya sila ikakasal? Siguro naman hindi abroad, no? Kasi syempre, ang mga fans ni Bea, gusto rin naman na masaksihan yung kanyang kasal dito. Pero I'm sure, ipa-private din po yan. Oo, very intimate ang wedding kung sakasakali at bawal din ng mga fans. Dahil, syempre nga, hindi showbiz si Vincent. So, ayaw niya rin na pagkaguluhan at pagpiestahan yung kanilang kasal. But, kahit ano pa man yan, we're happy for Bea and Vincent. At sana nga, this is it na, guys. Ayan. So, abangan nyo na lang po kapag naglabas na po ng mga detalye si Miss Bea Alonzo. Yan ay kung maglalabas siya. Or baka gulatin na lang niya tayo sa kanyang engrandeng wedding. Ayan. So,
Ayan, ang dami na po nating napag-usapan today at maraming salamat po. Naku, hindi ko pala nabasa ang inyong mga comments. Pero ayan, salamat kay Joshua Bendia na laging nakatutok sa atin at nagpapabate kung sino man yung mga may birthday ngayon. Happy birthday po sa inyong lahat. At kay Miss Ana Marie Bonifacio na lagi rin pong nakatutok sa atin. Ate Evelyn Navida Baltazar, ayan, maraming salamat. Ate Shay Ching na mga nakatutok sa atin at sa iba pang hindi ko na nabanggit, di ba? At eto na, babasahin ko ng aking mga pabati ngayon na syempre unahin natin ang nagbe-birthday kong kumare na si Mary Ann Ko Pangilinan na nasa Australia ngayon. Maring Ann, happy birthday. At syempre, sa ating big boss dito sa Bulgar, Ma'am Nida Season, ayan na lagi ring nakatutok sa atin. Ma'am Michelle Season na ang daming shows dito, sobrang sipag. Siya rin po ang ating online head dito sa Bulgar. Sir Ryan Season, of course si Attorney Persida Acosta, grabe, nagulat ako na nung nagkasunog po 2 days ago dito sa Nia Road, ay grabe talaga si Attorney Persida. Kahit naka-duster, 'di ba? Ang ating pinakamamahal na pouch chief, kahit naka-duster ay lumabas at chinek niya yung kalagayan po ng mga tao diyan sa Nia Road na nasunugan. Kaya saludo talaga kami sa iyo, Attorney Persida Rueda Acosta ng PAW. Ayan, sa iyong sobrang kasipagan at dedikasyon. Maraming salamat po. And of course, sa kanyang mga directors na si Miss Mai at si Miss Ruby. Kay Gov Vilma Santos Recto ng Batangas na syempre, idol natin at lagi ring nakatutok sa atin at nanonood ng ating show. Maraming salamat po, Gov V, and I love you, Ate V. Kay Ninang Christopher Min, ayan, at sa kanyang mga angels na sina Wendell Alvarez and Romel Chica, na ayan po, ang ganda rin po ng kanilang mga tinatakel sa kanilang show. Ayan, kay Ninang Erlinda Rapadas, Ate Essie Rapadas, Maring Tates Gana and Tintin, of course, na laging nanguhula ng ating blind item. Kay Maring Karina Martinez at sa kanyang mga katropa sa Lipa, na ating na ring katropa, sina Joel Peña and Willie Ong and Marie Chris Nicasio na ating kumare. Sa aking friend since elementary na sina Mary Jade Patenya and Rowena Silson, na suki rin ang ating show at chinichika rin sa kanilang mga office mates. Maraming salamat. Ayan, kaya Mary Ann De Dios na lagi rin nakalike sa ating mga post. Teacher Arlene Biglang Awa, ayan, at sa kanyang best friend na si Amy Tubig na ikakasal na pala soon. Congratulations, sis. Ayan, kaya sa ating mga kasamahan dito sa Bulgar, of course, kay Ma'am Nympha, kay Mars, kay Joy, kay Mabel, kay Jenny, kay Justin, Brian, at sa ating mga OJTs na sina Jasmine, Jonathan, and Claudine. Of course, sa ating mga nasa circulation department, Tita Josie, Mitch, Jojit, and Girl, kina Ate Liza, Biniegas, Felinang, Jane, Leo, and Susan, Tintin, and Ma'am Lizelle, at sa aking dentist na si Dr. Belen Guevara, na kanina ko ulang uli na visit. Ayan, nasabi niya, o sige, manonood na ako ngayon dahil babatiin ko siya. Ayan, hello Dr. Belen, maraming salamat. At sa lahat po ng mga kabulgar natin na tumutok ngayon, ayan, maraming salamat po. And see you again bukas. Same time po, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page. At huwag nyo rin pong kalimutan, ayan, syempre, bumili ng ating hard copy everyday na available na rin po sa 7-Eleven. Kaya sa mga hindi po makakakuha ng copy sa mga kalsada, di ba? Mabibili nyo na po ang Bulgar sa 7-Eleven. At kung wala po talaga kayong mabiling copy, pwede nyo rin pong i-visit ang bulgaronline.com. At i-follow nyo rin po ang aming Facebook page, TikTok, YouTube channel, Instagram, Twitter, para lagi po kayong updated. Oo, i-like nyo po at i-share nyo rin po yung aming mga ipinapalabas po ditong show sa aming Facebook online page. Kaya again, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And see you again tomorrow para sa Bulgaran na! Ingat po tayong lahat and have a happy Monday!